Mga kwento ni Thelmo. Maya-maya pa, tansya kong magmamadaling araw na nun. Tumahimik bigla ang paligid. Doon na nagkaroon ng amoy imburnal, nabubulok na laman loob, na amoy putok na hindi ko talaga maintindihan. Tahimik lamang kaming nakikiramdam nun. Halos sumigaw sa gulat si Ana nang may parang tumalon sa bubong ng kubo kung nasaan kami natutulog. Mabuti na lamang at hindi ito nakasigaw ng tuluyan. Narinig namin na may naglalakad na parang dalawang tao papasok ng bahay. Alam kong si Isabel at tiyo niya ito dahil sa naririnig ko ang boses nilang nag-uusap. Hindi namin malinawan ang pinag-uusapan ng dalawa. Pero nung nasa tarangkahan na sila ng bahay, ay narinig namin ang usapan ng mga ito. "Sigurado ka bang kumain yan sa inihanda natin?" sabi ng tito nito. "Opo, marami nga silang nakain eh. Halos mga lahati na yung karne na inihanda niyo, tito." "Ay, ganun pa. Eh di maganda yun. Ngayon, tayo naman ang kakain." Alam mo, Sir Seth, nang marinig ko yon, gusto kong maglaho sa lugar na ito. Nakakatakot ang tono ng pananalita ng tiyo niya. Dagdag pa ng mga ito, hindi na umano kami dapat magising dahil sa inihalo sa pagkain kanina. Kahit ano umanong gawin nila, hinding-hindi na kami magigising pa. May kaya pang manakit ng kalahi natin. Akala mo makakalabas pa sila ng buhay. Nahirapan pa ako magkunwari kanina. Tumawa ito ng pagkatakot-takot. Kaming lahat ay nagkunwaring tulog lang at pinigilan ng sariling gumawa ng bagay na ikakapahamak namin. Pero huli na, dahil kami mismo ang pumasok sa kapahamakan. "Ihanda ang ihawan at mga kawali. Palakasin ang mga apoy. Tawagin mo ang lahat para makapagtipon muna. Pagkatapos, unahin natin yung lalaking unang kumain. Baka kasi mawala yung bisa ng nilagay ko at unang magising yan." Sabay alis ng dalawa nun. Kaya pala may inilagay sila sa pagkain namin. Buti na lang talaga at hindi kami kumain. Pero si Jackson, kaya pala tulog na tulog ito dahil nakakain talaga siya. Angil at mabahong amoy ang nakapaggimbal sa amin nun. Dito magsisimula ang kagimbal-gimbal na pangyayari sa buhay ko. Ang karanasang sobrang nagpahirap at trauma sa akin nun. Bumangon kaming lahat, maliban kay Jackson na tulog na tulog. Umiiyak na ang dalawang babae kaya maingat namin itong ginapang at pinatahan. Gumapang kami para hindi kami makasani ng ingay. Sumilip ako sa konting siwang ng dingding para tingnan sa labas. Halos mabaliw ako nang makita ko ang mga malalaking baboy na maiitim. Mga nilalang na may maiitim na balahibo. Mga pangit na mukha na matataas. May mga asong itim rin. Manok na malalaki at mga ibon na kagaya ng nakita kanina namin sa may kahoy. Lahat ng ito ay nakatingin sa parang pinuno na nasa harapan nila. Walang iba kung hindi ang tito ni Isabel. Tapos, ang lahat ng mga nilalang ay may mga matang nagbabaga. Umaapoy na sa tanang buhay ko ay ngayon ko lang nakita. Halos mangisay ako sa takot nun. Paano kami makakaligtas sa lugar na ito?
Napaupo na lamang ako at napayuko. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang umuwi ng buhay. Dahil alam kong pag wala kaming ginawa, ay kami ang ihahanda sa fiesta nila. Nang napagtanto namin na nagtipon pa mga nilalang, sumilip ng lahat sa labas tapos lahat kami ay nahindik sa nakita nun. Sinipa ko si Jackson sa tiyan para magising. Sinampal ko ito. Kinurot. Sinipa ulit. Hanggang sa makarinig ako ng pag-ungol mula sa kanya. Nagising na ito pero umuungol sa sakit nun. Ayup ka! Bakit? Tanong ito. Gumising ka! May mga aswang. Mga aswang ang mga tao dito, Jackson. Tatakas tayong lahat kay gumising ka. Kung gusto mo pang mabuhay at hindi gawing handa nila, iiwan ka namin dito. Nanlaki ang mga mata nito, pero hindi pa rin naniwala. Huwag niyo nga akong pagtripan. Alam kong iniwan ko kayo kanina sa disco pero hindi ito oras nang. Natigil sila sa pagsasalita nang makita si Ana na umiiyak sa gilid nun. Piningot ko ang tenga ni Jackson. Dinala sa siwang para sumilip. At doon ay nakita niya rin lahat. Mga aswang nga yung mga yan, ha? Mga aswang! Alam ko. Alam namin. Kaya nga tumakas na tayo dito habang hindi pa nila napapansin. Sabi ko sa kanya. Natatandaan niyo bang may bintana sa tinutulugan ni Jackson? Doon namin napagdesisyon ng dumaan. Para sa likod ng bahay ay hindi kami makita. Naunang lumabas si Jackson na noong mga panahon na yon ay parang pagod pa rin. Mabisa ang nilagay ng mga animal na yon sa kanya. Sumunod ay ang dalawang babae. Huli akong lumabas gawa ng naghanap ako ng patalim. Isa lang ang nakita ko. Sa bag ni Pedro. Ginawa ko ring pantali sa pintuan ng sinturon ko para hindi nila ito mabuksan. Kagad-agad. At abutan pa sila ng minuto hanggang sa mabuksan ito. Ito rin ang magbibigay ng pagkakataon para makatakbo kami ng malayo nang hindi nila nararamdaman nun. Tumalon ako sa bintana. Inaantay na pala ako ng mga barkada ko. Tumakbo agad kami kahit nakapalang. Takbo lang ng takbo. Nauna na si Elson at Pedro kasama ang dalawang babae para tulungan ng mga ito. Wala pa kaming naramdamang sumusunod sa amin. Pakaliwa kami kung saan namin binaybay ang daan papuntang sapa kanina lang. Hindi ko inalintana ang mga bato. Mga damo na may tinik na sumasalo sa paa at katawan ko nun. Ilang minuto lang, nagkagulo na sa malayo kung saan ang baryo nila Isabel. Rinig na rinig namin ang sigawan ng mga nilalang. Mga nilalang na bibiktima sa amin. Wala kaming tigil sa pagtakbo habang tinitingnan ng mga palatandaan na hindi naman namin agad makita dahil madilim. Nasa hulihan na kami ni Jackson para maging tagatingin sa likod. Hanggang sayo na. Biglang lumakas ang hangin. Habang tumatakbo kami nun, may bigla na lamang bumulusok na malaking ibon sa amin. Alam kong isa na ito sa mga kauri nila. Takbo lang! Huwag kayong matakot! Takbo lang! Sigaw ko. Nararamdaman ko na ang pagod nun. Maliban sa dilim at mga nilalang na kalaban, ay kalaban na rin namin ang mga punong nababangga namin kapag hindi namin ito makita. Patuloy ang makapanindig balahibong tunog ng nilalang o ng ibon sa may itaas namin. Bumulusok ulit ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Kitang-kita kong papunta ito kay Pedro. Natumba si Pedro kasama si Ana. Gumulong sila sa madahon at mapunong gubat kaya napahinto na rin kami nun.
Natakot kami at nangamba nang makita nga sobrang laki ng ibon ang dumamba sa katawan ni Pedro. Dagli ko itong sinunggaban ng patalim. Humiyaw ang nilalang na akala mo'y hiyaw ng isang tao. Lumayo ito kay Pedro. Tinulungan namin itong tumayo tapos may naamoy kaming dugo sa katawan niya. Sobrang langsa ng dugo na yon. Para na itong naligo, Sir Seth. Naiwan kami ni Elson at Marie. Hindi sila tumigil sa pagtakbo. 4 kaming naiwan kasama na si Ana na ngayon ay umiiyak. Pre, tulong. Nabali yata yung paa ko. Pinatayo namin ito at pinilit naming tumakbo pero napakabigat niya. Hindi namin kayang tumakbo ng may dinadala. Kaya mo pa ba, Pedro? Ano kaya mo? Mangyak-ngyak kong tanong dahil naririnig ko na mga kakaibang tinig na mga nilalang na papalapit sa amin. Hirap kami makasagad ng takbo. Napagod ako at si Jackson. Huminto kami. Alam naming mali ang desisyon namin pero kung isasama pa namin si Pedro, kaming lahat ang magiging karne ng mga hayop na sumusunod sa amin. Anong ginagawa nyo? Bakit kayo huminto? Tara na, baka maabutan tayo ng mga yon, sabi ni Pedro. Hinawakan ko ang kamay ni Ana pagkatapos ay isinandal si Pedro sa may kahoy. Tara, tanging sabi ko kay Ana na umiiyak habang nakatingin kay Pedro na umiiyak na rin. Nagmakaawa si Ana na huwag naming iwan si Pedro. Mapapahamak tayong lahat pag may isa sa ating hindi na kayang tumakbo ng daan. Kaya tara na. Mabibilis sa mga nilalang. At kung bumagal man kami ay siguradong mabubusog sila sa amin noon. Gusto ko pang mabuhay. Huwag niyo akong iwan. Ayoko pang mamatay. Nagmamakaawa ko, dalhin niyo ako. Tumingin ito sa akin. Sabay umiyak. Hindi ako nakinig at parang wala akong narinig. Mas nanaisin ko lang makatakas kaysa mamatay kasama nila. Inaamin kong sarili ko lang ang iniisip ko ng mga oras nito kasi wala akong ibang pagpipilian sa dalawa nun. Hinablot ni Ana ang kamay niya sa akin at tumabi kay Pedro. Hindi niya umano iiwan yon. Tumingin ako kay Jackson saka mabilis kaming tumakbo papalayo nang hindi na tumitingin pa sa may likuran. Narinig pa naming sumisigaw si Pedro habang umiiyak para tulungan pero bahala na. Basta mabuhay ako. Basta ligtas ako. Si Ana, Henry! Sabi ni Jackson sa akin habang tumatakbo at hinihingal. Ayaw niyang sumama. Bahala siya. Bilisan mo na. Sabi ko. Nararamdaman pa namin na may sumusunod kaya walang humpay at tigil na takbo ang ginawa namin sa gitna ng kagubatan. Ni hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hindi na rin namin nakita si Elson at Marie. Bahala na. Baka nahuli na rin sila ng mga nilalang na yon. Ang mahalaga ay makaligtas kami ni Jackson. Halos magkanda ugaga kami sa pagsalubong ng mga kahoy. Lakad-takbo ang ginagawa namin. Walang katapusang lakad-takbo ang ginagawa namin makalayo at matigilan lamang ng mga nilalang na yon. Hingal na hingal kaming dalawa ni Jackson. Nanunuyo na mga lalamunan namin dahil sa uhaw sa kadahilan ng halos 2 oras na kaming tumatakbo sa gitna ng kagubatan na hindi alam kung saan pupunta. Akala namin na hindi na kami sinusundan at tinigilan na. Pero doon kami nagkakamali. Pasandal na sana ako sa kahoy nun. Pero bigla na lamang may dumamba sa akin. Tumilapon ako sa malayo. Nabitawan ko ang hawak kong patalim. Kinapaka-paka ito sa dilim. Sumugod ulit ang nilalang na yon na sobrang itim na napakalaki talaga.
Dumapa ako at hindi ako natamaan. Saktong nakapako ang patalim. Inaninag ko kung nasaan si Jackson pero hindi ko na ito makita. Napakadilim nun. Kaya naisip ko na baka iniwan na rin ako nito. Hinanda ko ang sarili ko sa ikatlong pagkakataon na umamba ang malaking nilalang na yon. Sabi ko pa, kahit mamatay ako basta masaksak ko lang yun ay okay na. Mabilis itong tumakbo papunta sa akin. Pinikit ko ang mata ko at inihanda ang sarili at patalim pero 3 putok ng baril ang narinig ko. Mula sa 3 putok ay unti-unting dumami yun. Napadapa ako, nakikinig sa mga putok at tawanan ng mga kalalakihan. Tumakbo ang nilalang palayo at sigurado akong ito ang pinapapatukan nila. Nagsiingayan ng mga tuyong dahon at sanga dahil sa mga paa ng mga lalaki na papunta sa akin noon. Ang buong akala ko sa sarili ko ay ligtas na ako dahil wala na ang mga nilalang. Pero mali ulit ako. Nang nagsindi ng sulo ang mga kalalakihan, may nakita akong mga pulang panyo na nakalagay sa ulo nila. Mga malalaking baril na sukbit. Nakita ko rin na hawak nila si Jackson na nagpupumiglas noon. "Kaibigan mo?" tanong ng isa kay Jackson. Tumango si Jackson. Dahan-dahan akong tumayo dahil sa sakit ng katawan. "Hinahabol pala kayo ng mga nilalang na yun Ay naku, mga bata talaga. Ang dali utuin ng mga nilalang na hayok sa laman." Sabi ng isang lalaking kalbo na may hawak na malaking baril at naninigarilyo. "Malas nyo lang. Sa amin ang bagsak nyo." Tumawa silang lahat at doon ko napagtantong hindi pa pala ako ligtas. "Patulugin yan. Dalhin sa kampo. Sigurado akong kasama din nila yung 2 nauna." Dagdag pa nito at tumalikod na. Kung hindi ako nagkakamali ay sila Elson at Parion dahil walang ibang 2 ang kasama namin kanina na nauna sa amin at nawalay. Sa hindi ko inaasahan, tumama sa akin ang pulan ng baril ng isang lalaki at doon ako nawalan ng ulirat. Nagising akong may tumatama ng liwanag sa mukha ko. Nabuhayan ako ng pag-asa. Pag-asa na makakauwi pa ako sa bahay namin ng ligtas. Pero pagkabangon ko ay agad akong tinutukan ng baril ng isang lalaking may pulang tela na nakatali sa ulo at may Armalite na may pulang panyo sa dulo. Nagpapahiwatig na rebelde ang mga ito. Alam ko ito dahil tinuturo ito sa eskwelahan namin para matukoy at hindi magpakuha sa kanila. Uhaw na uhaw ako. Gutom na gutom at masakit ang buong katawan. Mula sa kalayuan ay natanaw ko si Maria at Elson na nakaupo lamang ang mga ito habang pinapalibutan ng mga kalalakihan na may hawak na baril. "Pahingi po ng tubig." Mahina kong sambit sa lalaking nakabantay lang sa akin noon. Tumingin muna ito sa akin sabay sumigaw sa kasamahan na bigyan ako ng tubig noon. Halos wala akong sinayang ni isang patak dahil halos nilagok ko lahat. Nagwika ang lalaki na hindi kami makakauwi dahil hawak na kami ng grupo nila. At kung magtatangka kaming tumakas ay papatay nila kami ng walang pagdadalawang isip. Doon nabura ang pag-asa ko. Nakatakas nga ako sa mga hayok sa laman kagabi pero napunta naman kami sa mas hayok pa sa laman ng mga tao na makukumpara mong mas masama pa sa mga nilalang na yon. Sa loob ng 3 araw at 2 gabi, wala kaming ginawa kundi ang pagsilbihan ng mga rebelde. Si Jackson na malaki ang sugat sa braso ay tagakuha ng mga tuyong kahoy para sa apoy. Si Elson ay tagakuha nila ng tubig pero bantay sarado kami ng mga lalaki.
Ako naman ang ginawa nilang all-rounder. Tagalinis ng mga dumi, tagapunas ng mga sugat ng kasama nila, tagaluto, dahil konti lamang ang kababaihan sa kanila noon. Tagaigib din, lahat na. Hindi ako nasanay sa mga gawain na yon. Pero unti-unti ay natanggap ko na rin na doon na ako mabubuhay at hindi na makakatakas sa kamay nila. Sa makatwid ay ginawa kaming alipin. Si Maria ay ginawang parang kabiyak ng leader doon. Wala itong ginagawa kung di nasa loob lamang ng kubo palagi. Hindi ko ito nakikitang lumalabas ng kubo kung hindi inuutos ng leader ng grupo. 5 araw na pamamalagi sa bundok. Nagpalipat-lipat sila ng lugar na tatayuan ng mga kubo. Sumusunod lamang kami sa kanila. Nakatali ang mga kamay namin at may piring kami sa mata para hindi namin matukoy kung saan kami pupunta. At paniguradong hindi nga kami makakatakas. Isang araw, umalis ang leader ng grupo kasabay ang maraming kalalakihan dahil manunugis umano sila ng mga baboy ramo para sa pagkain namin. Ginawa ko itong pagkakataon para kausapin ang natitira kong kasama sa kampo. 4 na lalaki lamang ang natira na nakabantay sa amin pero mukhang tinatamad ang mga ito at walang pake kung ano ang gagawin namin nun. Jackson! Mahinang tawag ko dito. Nagwawalis ito. Nakatago ako sa likod ng kubo kung saan walang makakakita sa amin nun. Lumapit naman itong si Jackson nang hindi nahalata nang marinig niya ako. Gusto mo bang dito na lang tayo mamuhay? Kasama ng mga taong to. Wala tayong kalayaan dito. Napaluhod si Jackson sa harap ko at tumiyak nun. Pagod na ako, Henry. Ayoko na dito. Gusto ko nang tumakas. Ayoko mamuhay sa ganitong paraan kung wala tayong kalakayaan at baka patayin lang. Gusto ko nang umuwi. Namimiss ko na sila mama at papa. Iyak nito at pilit na hinihinahan ang boses. Napaluha na lamang ako noon. Hindi namin ginusto ang nangyari sa amin. Nagpadala kami sa kapusukan naming lahat. Hindi ko rin nakakalimutan ang 2 kong kasamahan na pagkatapos nung gabi na iniwan ko sila. Palagi na silang nagpapakita sa panaginip ko. Duguan, bali ang mga kamay, nakalabas sa mga bituka. Maraming sugat. Umiiyak ang mga ito at tinatanong kung bakit ko sila iniwan. Nanatili yung bangungot ko sa mga nakaraang gabi. Magpasa hanggang ngayon. Sa pag-iyak at pag-amin ko sa kasalanan ko, may sumisitsit sa amin sa kabilang kubo kung saan doon nakalagi si Marie. Mahina lamang yon. Kami lamang ang nakakarinig. Lumapit ako ng mabagal habang tumitingin sa paligid nun. Henry! Boses yun ni Marie. Tumakas kayo mamayang gabi. May pagkakataon pang makatakas kayo dito. Pinunasan ko muna mga luha ko at nakinig lang. Ayon sa kanya, alam niya ang daan patungo sa ligtas na paroroonan dahil sinabi umano ito sa kanya ng pinuno. Pero wala umano siyang tiyempo na sabihin sa amin dahil naghahanap lamang din umano siya ng tamang oras nun. Gusto niyang makatulong nun. Mamaya umano bago mag 12:00, ay isama ko si Elson at Jackson. May ibibigay umano siyang panghalo sa pagkain nun para hindi sila agad magising. May inilabas si Marie na maliit na bote na nakalagay sa pulang tela. Idinaan niya ito sa butas ng pader na kasya lamang dito. Pag alam niyong tulog ng lahat, dito kayo dumaan sa gilid ng kubo. Dumapa lang kayo at gumapang palabas dito. Baka magising sila. Pakanluran kayo. Huwag kayong lumihis ng daan. Pakanluran lang. Pag lumihis kayo,
Hindi ko masisigurado kung maliligtas ba kayo. Sabi nito. Tinanong ko kung paano siya. Huwag umano siyang alalahanin. Mabait umano ang pinuno sa kanya. Hindi umano siya sinasaktan. Isipin umano namin ang sarili namin. Huwag na kaming maghihiwalay sa paroroonan para wala nang maiwan pa. Saan mo nalaman yung mga tumari? Narinig niya umano noong nakaraang gabi nung nag-uusap-usap ang grupo kasama ang pinuno nun. Gawin na lamang daw namin ang pinapagawa niya. Mabilis akong umalis, dala ang maliit na botelyang nakabalot sa pulang tela. Nilagay ko ito sa bulsa at lumapit kay Jackson. Sinabi ko kay Jackson ang plano at nabuhayin ito ng loob pero hindi pa kami makatsyempong sabihin ito kay Elson dahil wala naman ito sa lugar. Hapon, 6:00, nagsidatingan ng mga kalalakihan. May daladala silang patay na malaking baboy damo habang nagsisitawanan kasama si Elson. Gusto ko mang sabihin ang plano namin pero wala akong magawang tiyempo dahil nasa pwesto siya ng kalalakihan at pag andito ang mga rebelde, bawal kaming maglapitan sa isa't isa dahil nga baka gumawa kami ng plano na tumakas. Pinagluto kami. Ang paraan ng pagluto ng karne ay ilalagay muna namin ito sa nagbabagang apoy. Kukuskusin sa tubig tapos chop-chopin. Kawayan ang ginagawa naming lutuan sa karne. Ilalagay namin ang karne sa kawayan tapos nilalagyan ng sangkap at binubudburan ng asin gaya rin ng kanin. Minsan pag walang kawayan, ay nagkukubog kami ng lupa. Ilalagay ang bigas sa plastik na may tubig tapos ililibing doon sa hinukay at gagawa ng apoy sa itaas nito para uminit sa ilalim at maluto ng konti dahil wala kaming kaldero. Palaging hindi luto pag yun ang ginagawa namin at kumakain na lang dahil wala kaming mapagpipilian. Pag hindi naman kami kumain, mamamatay kami sa gutom nun. Kagaya ng plano, inilagay ko ang laman ng botelya sa bawat kawayan na nilulutuan namin, pati na rin sa kanin para sigurado. Nagnanakawan kami ng tingin ni Jackson na kami lang ang nakakaintindi sa mga tingin na yon. Tila ba nasa amin ang pagkakataon nang pinapunta si Elson sa pinaglulutuan namin. Maingay ang apoy, tama lang na marinig niya ang sasabihin ko. Sinabi ko sa kanya ang plano pero hindi ko sinabi kung galing kay Marie ang plano. Sinabi kong ako lang. May kutob kasi akong nagpadala na si Elson sa mga rebelde at hinala kong nagiging kaisa na niya mga ito. Pero kaibigan ko pa rin siya at gusto kong sabay kaming makatakas kaya sinamantala ko ang pagkakataon na yon na sabihin sa kanyang plano ko. Tumango ito at tumingin sa akin. Kunot-noo ko siyang tiningnan dahil wala man lang bakas na kasiyahan ng mga mukha niya. Sasama ako sa inyo, sabi niya, bago umalis at iniwan ako sa apoyan. Malalim na ang gabi. Ni hindi ako pumikit at binabantayan ng mga kalalakihan na may katabing mga baril sa kanilang katawan. Na kung gagawa kami ng ingay ay tiyak bala ang sasaluhin namin. Ninakaw ko ang baril ng katabi kong rebelde kahit hindi ko alam kung paano ito gamitin. Ang importante ay may panangga ako nun. Gumana ang plano namin, Sir Seth. Sumignal ako kay Jackson sa kabilang kahoy at parehas kaming dahan-dahang bumaba at gumapang sa lupa patungo sa kubo ni Marie. Natanaw rin namin si Elson na papunta sa amin. Tulog na tulog ang mga kalalakihan na animo ay hindi na magigising dahil sa pagod ba o dahil sa inilagay ko na galing sa botelya na yon. Gumapang kami hanggang sa makalagpas sa kubo sa ibaba ng mukhang matarik na lupa. Doon ay tumayo kami at tumakbo papunta sa kanlurang bahagi ng kagubatan. Hawak ko ang kamay ni Jackson dahil hindi pa man humihilom ang malaking sugat niya sa braso.
Ayoko siyang iwan at ayoko namang iwan ng kasama. Si Elson naman ay parang alam ang daan pakanluran dahil siya ang naunang tumakbo sa amin. Takbo lang kayo! Huwag kayong huminto! Takbo kami ng takbo katulad nung tumakas kami sa baryo ng mga aswang. Hindi namin inalintana ang makahiya sa daraanan namin kahit matitinik ang mga ito. Parang nasanay na rin kami dahil nakapaalamang kami pag lumilipat ng pwesto at hindi lang matitinik ang naaapakan namin, kundi iba't ibang bagay pa. Sumusunod lamang kami sa kilos ni Elson. Kung hihinto ito ay hihinto rin kami. Kung tatalon ito, tatalon rin kami. Sa maliit na panahon na inilagi namin sa grupo ay nagawa naming indahin lahat ng sakit. Habang tumatakbo ay napapatulo ang luha ko. Iniisip ko kung paano na ang kasamaan kong naiwan. Iniisip ko ang paghihirap na dinanas namin sa grupo na yon na halos patayin na rin kami sa mga gawain na mabibigat. Natigil ang pag-iyak ko nang may marinig kaming putok ng baril sa may kalayuan. Kung saan kami nanggaling. Malayo na kami pero alam naming baka maabutan kami ng mga lalaki. Siguro, dahil konting bisa lang talagang nilagay na pampatulog at nawawala kaagad ang epekto nito. Patay na! Nababahalang sabi ni Elson habang tumatakbo kami. Huminto ito. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ko na hindi pa napapalitan. Suntukin mo ako! Henry, suntukin mo ako! Sabi niya. Bilisan mo, bago pa nila tayo maabutan. Una niya akong sinuntok. Kahit naguguluhan ay nang matamaan niya ako ng suntok, ay binalik ko ito sa kanya na hindi man lamang ito nanlaban. Tatakas tayo tapos sinabi mong susuntukin kita. Sira ulo ka ba? Ayaw mo ba tayo makatakas at makaligtas, Elson, ha? Lupay-pay na ito nang hawakan ko ang t-shirt niya dahil nakadakan ako dito na nakaupo. Tumakas na kayo. Nadala ako sa emosyon ko na baga tinraidor na kami ni Elson at ayaw nga kaming patakasin ito dahil nagiging kasapi na siya ng rebelde. Pero natigilan ako nang sabihin niya nga. Kung kasama siya sa pagtakas namin, ay tiyak malalagay kami sa peligro dahil hindi umano siya titigilan nun. Wala umanong pinagkaiba sa mga aswang ang mga ito. Ginawa niya umano yon para maagaw ang atensyon ng iilan sa kanila at konti na lamang ang hahabol sa kanila dahil mapupunta umano ang atensyon ng kalahati sa kanya nun. Iligtas niyo na yung sarili niyo. Kabayaran ko na rin to sa utang ko nang iniwan ko sila Ana at Pedro. Binabangungot pa rin ako hanggang ngayon ng mga mukha nila. Patawad at naging makasarili kaming dalawa ni Marie. Tumulo na naman ang luha ko. Hindi ko inaakala na ganito ang mangyari sa amin. Fiesta lang naman ang habol at kasiyahan pero napunta kami sa ganitong sitwasyon. Tara na, Henry. Malapit na sila. Sambit ni Jackson. Tumakbo na kayo. Diretso lang. Gawin niyo ang sasabihin ko kahit abutan pa kayo ng liwanag. Basta't huwag kayong hihinto. Takbo lang. Huling sambit ni Elson na siyang pagpikit ng mga mata nito. Nagpatuloy kami sa pagtakbo ni Jackson. Diretso lang. Hindi namin alintana ang pagod at uhaw dahil alam namin na hindi kami titigilan ng mga rebelde na yon. Wala kaming balak na magpahinga. Takbo at lakad ang ginagawa namin pakanluran gaya ng sabi nila. Habang tumatakbo ay napagtanto kong mali ang iniisip ko kay Elson. Ginawa niya ang lahat ng yon para sa amin, pero minasama ko ito. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niyang sumama kasi pwede naman at panigurado ako makakatakas kami. Pero may punto din siya. Sa tingin ko ay mga 4:00 na ng madaling araw noon. Patuloy pa rin kami ni Jackson. Ramdam na ramdam ko noon. Nabibigay na ang katawan ko sa pagod, sa uhaw, sa sakit at sa mga sugat.
Gusto ko nang tumihaya at mawalan ng ulirat sa gitna ng gubat pero dapat ay diretso lamang kami. Nagsasabi na rin si Jackson na napapagod na siya. Huminto kami sa isang malaking puno sa gitna ng kakahuyan. Nagpahinga saglit. Sobrang layo na nang narating namin na parang buong gubat na ng kabisayahan ng natakbo namin at sigurado kaming ligtas na kami sa mga rebelde na yon. Okay na. Pwede na kaming maglakad na lang diretso dahil alam naming hindi na sumusunod ang mga ito. Nang walang ano-ano, biglang nag-amoy malansa. Sobrang lansa na nakakahilo. At ang amoy na yun ay pamilyar sa ilong ko. Walang iba kung hindi ang amoy ng mga tao sa baryo ng San Juan. Kabadong-kabado ako noon. Baka bumalik kami sa baryo at doon ay naghihintay na naman sa amin ang trahedya na bumalot sa buong kaluluwa ko. Nagpalingon-lingon ako sa paligid. Nagmamasid din si Jackson at alam ang iniisip ko noon. Walang ano-ano sa hindi kalayuan ay may nakita kaming mga mata. Nagbabaga. 5 pares ang mga nagbabagang mga mata na yon. Aswang! Aswang! Sambit ko kay Jason. Tinuturo ko ang mga ito. Takbo, Jason! Nagkagulo kaming dalawa dahil sa takot na kami. Ang punteriya ng mga nilalang. Sobrang malas talaga namin ang mga panahon na yon. Sabay kaming tumakbo ulit ni Jackson pero sa kasamaang palad. Ako na naman ang natisod at nagpagulong-gulong paibaba ng kakahuyan. Narinig kong sumigaw si Jackson at tinahanap ako. Napaibaba ako sa pangpang. Pinilit ko na kumapit sa mga punong nagugulungan ko pero wala. Patuloy ako paibaba at hindi na nakita pa si Jackson. Naririnig kong sumisigaw pa ito. Sinisigaw ang pangalan ko na parang hinahanap at sinusundan ako pero hindi kalaunan. Nawala ito at hindi ko na alam kung nasaan siya. Sa sakit ng katawan ko, sa baling mga buto, nagawa ko pang bumangon at nagtago sa nakatumba na punong kahoy. Hinihilot ko ang mga braso ko. Pinapakinggan ang mga ingay sa paligid na animo ay hinahanap ang nakawalang bihag o pagkain nila. Alam ko sa sarili kong hindi na ako makakalakad ng maayos dahil sa pagod na ang katawan ko at bali na ang buto ko ng mga panahon na yon. Pumikit na lamang ako at nagdasal na kung sa oras na yon ay oras ko na talaga. Ipinanalangin ko sa itaas na kung sanang mamatay ako ay huwag sa mga kamay ng mga hayok sa laman ng tao. Mamatay sana ako ng payapa kahit doon na lamang sa kinauupuan ko noon. Pero hindi dininig ang panalangin ko. Nang marinig kong nagsitunugan ng mga tuyong sanga at dahon papalapit sa akin. Inihanda ko na lamang ang sarili kong sakmalin ng kung ano sa dilim noon. Nagulat ako nang may tumakip sa bibig ko at nagsalitang, "Huwag kang maingay." May inilagay na tela sa braso ko. Pamilyar ang boses niya. Sobrang pamilyar at alam kong palagi ko itong naririnig. "Huwag kang gumawa ng kahit na anong ingay. Andyan lang sila sa tabi-tabi. Inaamoy ka." Nakapikit lamang ako at nakilala ko ang boses na yon. Walang iba, kundi si Ronald. Pagkabukas ko ng mga mata ko ay nakita ko itong nakatakip ang kamay sa bibig ko at sumusulyap-sulyap sa paligid nun. Gulong-gulo ako, Sir Seth. Paano siyang nakarating doon? Tumingin ito sa akin nang hindi nagsasalita at seryoso ang mukha. Napansin ko ang tela na inilingkis niya sa braso ko na kagaya ng tela na binigay niya sa akin tapos tinapon ko lang.
Tinanong niya ako kung kaya ko pa bang maglakad. Inalalayan niya ako kung saan kami patungo. Siya na umano ang bahala. Si Jackson, nakita mo ba? Hindi ko alam. Kumukuha lang ako ng ugat ng mga halamang gubat para kay Lola. Inaatake si Lola sa sakit niya kaya kailangan kong kumuha ng ganitong oras eh. Alam kong pasikot-sikot sa gubat na to. Dito na ako lumaki. May alam rin ako tungkol sa mga aswang. Ang aswang na bibiktima sa inyo. Siya ring aswang na gumagambala kay Lola. Hindi to makalapit sa bahay dahil puno yung bahay namin ng mga panangga. Natsyempuhan lang talaga kayo, Henry. Umiyak ako sa balikat niya. Kung ganon, malayo-layo na rin pala ang naitakbo namin. Malayo-layo na rin ang narating namin magmula nang dinala kami ng mga tulisan na yon. Habang naglalakad ay ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin sa mga kasama ko. Pinagsabihan ko na kayo pero hindi kayo nakinig eh. Ani nito. Nakakita na nga ako ng bahay na may mga matutulis na kawain sa bubong nito at mga halaman na nakapalibot sa kubo. Magpahinga umano ako. Huwag na umano akong mag-alala dahil ligtas na ako noon. Hinakay niya ako sa loob ng kubo. Nakita ko ang sinasabi niyang lola na nakahiga at nakataklob ng kumot ang buong katawan. Luma na yung kumot na yon. Hinilibot ko din ang paningin ko sa loob ng kubo at napagtantong wala silang masyadong kagamitan. Payat ang lola nito dahil makikita mo naman sa mukha at tumubo pa. Binigyan ako ni Ronald ng tubig at tinimplahan ng kape. Sabay iniabot ang kamoting nilagan na nakalagay sa plastik na plato. Ito lang yung may papakain ko muna sa iyo, Henry. Hindi pa kasi ako makababa ng bundok dahil sa nagkalat yung mga rebelde dito. Hindi pa ligtas. 1 linggo na rin akong hindi nakakapasok sa eskwela dahil sa mga rebelde na yan. Kung sino yung nakakasalubong pinapatay. Swerte kayo sa grupong pulahan. Hindi kayo pinatay at ginawa lang na alipin. Pero baka patayin yung 2 kaibigan mo. Kung malaman nila na kasabwat yun sa pagplano sa pagtakas mo. Kumain ako, Sir Seth. Hindi ako kumakain ng ganon dati dahil nga laki mayaman. Puro karne ang laman ng tiyan ko pero ewan ko. Kahit handaan pa ako ng damo na may lasa at sabaw, wala talaga akong sasayangin nun. Iyon ang naranasan ko sa grupo na yon. Konting paunlak lang ni Ronald pero labis ng tuwa ko. Iniisip ko pa man ang mga kaibigan ko na siguro ay hindi nakaligtas pero alam kong hindi sila papabayaan. Ginamot ako ni Ronald. Inantay na lamang ang araw na ligtas na bumaba ng bundok para makauwi. Doon ko rin napagtanto na malayo pala ang bahay nito. Sobrang hirap ng pamumuhay nila tapos ginagawa ko pa itong alipin sa paaralan. Sa lahat ng ginawa kong pangmamaliit kay Ronald ay inalagaan niya ako at sobrang mabait sa akin. Pati na rin ang lola niyang uugod-ugod at hirap na makatayo at maglakad. Kinikwentuhan ako nito kung gaano sila kasaya pag nagpapagawa ako ng takdang aralin sa apo niya dahil may maibibili na silang pagkain sa loob ng 2 araw. Minsan ay 3 pa. Nagpasalamat ang lola niya. Kinuwento kung paano lumaki sa piling niya si Ronald at hindi siya nito pinapabayaan nang siya ay nagkakasakit. Ilang araw akong lumalagi sa poder nila. Inaantay na sabihin niyang ligtas na umuwi. Isang hapon na makulimlim ang panahon. Inaya niya akong sumama para tingnan kung may mga bakas pa ba ng mga rebelde sa bundok. At palatandaan na naroroon pa nga ang mga ito. Sumama ako gawa ng sasaglit lang naman daw kami at mangunguha rin kami ng hilaw na karnaba sa daan pauwi para sa hapunan. Natuwa naman ako dahil naging paborito ko na din ito. Lalo na kapag isinawsaw sa tuyo na may mantika. Sa paglalakad namin ay biglang napatigil si Ronald at tumapa. Ginawa ko ang ginawa niya at nagmasid sa paligid kung saan nakadapa kami sa mga tuyong dahon na mga kakawat saging.
May marinig kaming boses na mga kalalakihan. Tumingin sa akin si Ronald at nagsignal na hindi ako mag-iingay. Mga rebelde umano yun. May nakapagsabi sa pinuno na may mga nakatira raw sa bahagi na to. Ano kaya tuntunin natin ang lugar at tingnan kung sino ang mga nakatira? Sambit ng isang lalaki na malalim ang boses at medyo natatawa ito. Isinubsob namin ang sarili namin sa lupa kaya wala kami makita. Kung may babae, tiyak na matutuwa si pinuno. May kasiyahan na naman tayo niyan. Ano kaya kung tayo mauna bago natin ibigay kay pinuno, no? Nagtawanan ng mga ito. Napakuyom ako ng palad. Nang napansin namin na malayo na ang mga ito at papunta sa daan kung saan nakatira si Ronald, ay dagli kaming bumangon. Tumakbo papunta sa ibang bahagi para mag-shortcut at maunahan ang mga lapastangan na bibiktima sa bahay nila Ronald. Mabilis pa sa hangin na tumalon-talon si Ronald sa mga punong natutumba. At alam kong kahit anong mangyari ay kukunin at sasagipin niya ang lola niya. Nakahinga kami ng maluwag nang wala pa namang tao ang nasa paligid ng bahay. Mabilis kaming pumasok ni Ronald at sa pagpasok namin ay siyang buhos ng malakas na ulan. Aalis na tayo. Hindi tayo ligtas dito. Kumuha siya ng kumot at ibinalot ang lola niya ron tapos tumulong ako. Naghanap ako ng panangga kung sakaling may makasalubong kami. Yung baril, Henry. Nasa gilid ng tulugan ko. Iyon yung dala mo nung gabi na tumakas ka. May bala pa yan. Alam ni Ronald kung paano gamitin yon. Tinuruan niya ako nakadlitin lamang umano ang taas noon para kablit na lamang ang kulang kung may makakasalubong kaming rebelde. Hirap na hirap siyang makababa ng maayos kasi nasa likod ni Ronald ang lola niya. Habang nakasunod naman ako ay tinututok ko ang baril sa pinanggalingan at sa paligid namin. Maulan, maputik ang daan. Madulas at mababasa pa ang mukha mo at hindi ka makakaaninag na mabuti dahil basang-basa ang mata mo nun. Dahan-dahan. Sambit ko nang pababa kami sa isang daan na madulas nun. Alam kong basa na rin ang lola ni Ronald dahil hindi naman makapalang kumot na binalot niya dito. Patuloy kaming tumakbo habang bumubuhos ang malakas na ulan na yon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naiputok ko ang baril nang hindi ko sinasadya dahil nadulas ako at nagkaroon ng ingay. Bilisan mo! Maririnig ata tayo! Sigaw ni Ronald. Pag minalas-malas ka nga naman talaga. Sana ay hindi na lang ako nagdala ng baril nun. Nang sinabi ni Ronald na malapit na kami sa highway sa ibaba ng bundok, may nagpaputok naman sa hindi kalayuan. Tanda ng akala ng mga ito ay kasama nila at nangangailangan ng tulong. Ganito raw ang signal ng mga rebelde, sabi sa akin ni Ronald. Alam kong pagod na ito. Basang-basa na kaming tatlo kaya tinapon ni Ronald ang kumot dahil nakakadagdag lamang ito ng bigat. Kumapit ako sa malaking dahon ng gabi at pinutol yun para gawing payong ni Ronald. Takbo kami habang putik na ang lahat ng katawan namin. Hanggang sa ayun na, natanaw ko ang simentadong daan. Alam kong sa panahon na yon ay magkakaroon na rin kami ng pag-asa. Umiyak ako ng umiyak habang dala ang baril. Tumakbo ako sa simentadong daan at doon ay lumuhod at umiyak. Halos halikan ko na ang daan dahil sa galak at tuwa na nararamdaman ko noon. Isa pang ipinagpapasalamat ko ay ang ilaw na nagmumula sa malayo papunta sa amin. 2 ilaw ito. Natutuwa man pero may takot pa rin na baka maabutan kami ng mga rebelde. Wala sa ulirat kong itinutok ang baril sa alam kong sasakyan na papunta sa gawin namin. Para lamang huminto ito. Parang awa mo na, Totoy. Huwag niyo akong patayin. Pagmamakaawa ng driver na nakataas pa ang kamay na bumaba. Hindi ko kayo papatayin. Iligtas niyo lang po kami. Pinasakay kami ng driver.
Tinapon ko ang baril sa labas para sabihing hindi kami kaaway at biktima lamang kami noon. Pinaliwanag ko yon. Nagpakilala ang driver na si Manong Manuelito. Si Manong Manuelito ay driver ng truck ng troso. Taga-deliver ng mga troso sa destinasyon ito at nagkataon na bumiyahe siya ng hapon. Bukas pa sana ito babiyahe dahil maulan pero may nag-udyok daw talaga sa kanya na bumiyahe. Tansya namin ay alas 8 na nang ihinto kami sa barangay kung saan kami nakatira. Nagpasalamat kami sa driver at bumaba. Ako na ang nagdala sa lola ni Ronald dahil alam kong pagod na ito. Halos talunin ko ng pader ng bahay namin nang matanaw ko ito. Sa wakas, natapos na rin ang paghihirap ko. Malayo pa lamang ay tinatawag ko na mga magulang ko noon. Umiiyak at sumisigaw ako. Bumukas ang pintuan, sabay lumabas sa mga magulang at kapatid ko. Umiiyak akong tumakbo kahit dala ang lola ni Ronald. Pagkatapos makarating at sinalubong ng mga kapatid ko, ay kinuha nila si lola at napaluhod ako habang umiiyak na kayakap ang mga magulang ko noon. Alam mo Sir Seth, yun ang unang pagkakataon na sobrang nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal. Na sa kabila ng lahat ay hindi niya ako iniwan at iniwas niya ako sa gulo. Doon ko lang napagtanto na mahal ako ng Panginoon at ng mga magulang at pamilya ko. Pinapasok kaming lahat sa bahay. Inasikaso nila si Ronald at ang lola niya. Nang dahil sa kinuwento ko sa kanila ay naawa sila sa kalagayan ni Ronald at sa lola niya. Nagpatawag ng doktor si Papa at ginamot kaming tatlo. Hindi na kami pumunta sa ospital. Matagal na pala kaming pinaghahanap ng mga pulis, pati na rin ng mga magulang na mga kasama ko. Pagkaraan nga ng ilang araw na maayos na ako at si Ronald, nag-report kami sa pulis kasabay ng mga magulang ko. Nagsipuntahan ang pamilya ng mga kaibigan ko. Nagtanong sa akin, ginawa pa ako masama ng iba. May iba na naniniwala pero may iba na sinisisi ako sa nangyari at gawa-gawa ko lamang umano ang lahat para makatakas sa kasalanan na ginawa ko. Pero alam kong alam ng Panginoon ang katotohanan. Dahil nga sa kapangyarihan ng pera ng mga magulang ko, nagpatawag ito ng manggagamot at kumuha ng mga pulis para puntahan ng lugar na pinuntahan namin. Ang nakakamangha pa, kahit wala pa akong kinwento sa manggagamot, ay para bang alam niya ang lahat dahil naaamoy niya sa mga sugat ko ang katotohanan. Sumama ito para ipakita na hindi ako nagsisinungaling. Nakarating kami sa baryo kung saan kami dinala ni Isabel. Halos ayaw kaming paniwalaan ng mga tao na kasama namin dahil walang bakas ng fiesta o tao ang naninirahan doon. Na ginagawan ko lamang sila ng kwento. Pero nang maglakad pa kami, napahinto na lamang ako habang nakatingin sa puno na malapit sa sapa na niliguan namin noon. Ana, gutay-gutay, bakas ng dugo. Nakasabit ito na parang sinabi nga na nabiktima na ang mga ito at hindi na kailanman muling makikita pa. Naniwala ang lahat. Iyak at hinagpis ang nagawa ng pamilya ni Ana at Pedro. Ngunit si Elson at Maria ay hindi namin matagpuan dahil wala kaming alam kung saan ang kuta ng mga rebelde noon. Naging usap-usapan ito dati sa amin. Hindi pa rin nakikita ang tatlong nawawala pa. Hindi ko na rin malaman kung nasaan si Jackson. Hanggang isang araw, nasa labas ako para magpahangin. May dumaan na motor. Nakita ko ang mukha ni Jackson na nakatingin sa akin habang umaandar ang motor na yon. Ngumiti ito at kumaway. "Jackson!" Sigaw ko. Nagpatuloy lamang ito at hindi na sumilipas sa motor. Masaya ako dahil nakaligtas siya. Kung siya man yon.
At siguro'y dumaan lamang ito para tingnan kung nakaligtas lamang ba ako. Lumipas sa mga araw, napagpasya ng pamilya kong lumipat sa Cebu. Kasama si Ronald at lola niya dahil pinatira namin ito sa bahay namin. At bilang bayad ay naging helper namin si Ronald. Naging kaibigan ko ito at parang naging kapatid na rin. Hindi ko ito tinuring na katulong dahil ang gawain niya ay gawain ko na rin. Pinag-aral rin siya ng mga magulang ko bilang pasasalamat sa pagligtas sa akin. Sa mga taon na nakatira sa amin si Ronald, labis-labis ang biyaya ng may kapal sa pamilya namin. Nakabili kami ng maraming lupa, bahay at pinatayuan ng bahay si Ronald at ang lola niya. Katabi ng bahay namin sa Cebu. Nakapagtapos ito bilang abogado. Ako naman piloto. Natupad ang pangarap ko kasama ng lalaking ginagawa ko lang katulong noon at tagasalo ng kutsa ko dati sa paaralan. Ngayon ay nasa Manila na si Ronald. Kami naman ay nasa Mindanao dahil taga Mindanao ang misis ko. Matagal na rin pumanaw ang lola niya dahil sa sakit nito. 3 ang anak ko at 2 naman kay Ronald. 2 beses na lamang kami nagkikita sa isang taon ngayon dahil nga matatanda na. Kilalang kilala ng mga anak ko ang tito nila. Nagtatawagan na lamang kami via Zoom at video call at phone call bilang nangangamusta. Pag bumibisita kami sa isa't isa ay hindi namin makakalimutan ang nangyari sa mga buhay namin na naging dahilan ng pagkakaibigan naming dalawa hanggang ngayon. Nabalitaan ko rin na buhay si Marie. At nagulat ang mga magulang nitong nagpakita ito na 2 na ang anak. Kasama ang lalaki na mas matanda pa sa kanya ng 10 taon. Pero wala na kaming balita kay Elson. Sa kabilang palad naman, isa ako sa naging ninong ng kasal ni Jackson. Lumayo pala ito sa Visayas at bumalik lamang para sa kasal. Kinuwento niya rin ang nangyari sa kanya. At ang taong sumagip sa kanya ay siyang naging asawa niya ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinitigilan ng bangungot ko na palagi kong nakikita ang nakakatakot at nakakahindik na larawan ng 2 kong kaibigan na iniwan ko. Nagpa-therapy na rin ako dahil doon. Pero walang nangyayari at palagi pa rin silang bumibisita sa panaginip ko. Sa karanasan namin mula sa bayan o sitio o baryo ng San Juan. Ang baryong umuusbong sa lugar ng Negros.